Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2091 hanggang Kabanata 2100. Kabanata 2091. Sinundan ni Hansen si Lee Duo sa Night Ring 12th Street. Sinuri nila ang ilang mga lugar, at marami sa mga ito ay mga pinangyarihan ng pagpatay. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Aura upang i-scan ang bawat lugar para sa mga detalye. Ang pinakakakaiba ay ang mga bakas lamang na napulot ni Hansen ay iniwan ng mga Night Ghost. Hindi niya nakita ang anumang palatandaan na may iba pang mga nilalang sa paligid. Kakaiba, karaniwan, ang anumang nilalang na dumadaan ay mag-iiwan ng substansya upang masubaybayan. Hindi maaaring wala, maliban na lamang kung ang mamamatay ay makakapag-control sa kanyang pisikal na anyo hanggang sa antas ng molekula, nagmumungkahi ito na ang mamamatay ay maaaring isang Night Ghost. Walang ebidensya ng anumang ibang nilalang dito, pagkatapos ng lahat, naisip ni Hansen. May nakita ka ba? Hindi mapigil ang itanong ni Lee Duo. Dinala na niya si Hansen sa maraming lokasyon. Wala, umiling si Hansen. Sinabi ko sa iyo na kailangan natin ang Sky para ayusin ito. Kailangan natin ang mga tao mo sa Sky para suriin ang mga pinangyarihan ng krimen na ito, sabi ni Lee Duo. Papunta na siya. Sinusubukan ko lang gawin ang sarili kong investigasyon. Dalhin mo ako sa ibang lugar para mag-report ako kay Kuya Sky, seryosong sabi ni Hansen. Nang marinig iyon, dinala ni Lee Duo si Hansen sa isa pang pinangyarihan ng krimen. Mayroon bang ibang matatalinong nilalang sa planetang ito? Tanong ni Hansen habang naglalakad sila. Ang universo ay binubuo ng iba't ibang mga lahi. Bihira ang makita ang isang lahi na naghahari sa higit pa sa kanilang sariling maliit na lugar. Si Hansen ay nasa Night Ring 12th Street na ng ilang sandali na ngayon, at ang lahat ng nakita niyang naninirahan doon ay mga Night Ghost. Ang kapaligiran ng planetang ito ay espesyal. Karamihan sa mga lahi ay hindi maisip na manirahan dito, sabi ni Lee Duo. Walang ibang mga lahi na naninirahan sa Night Ring 12th Street. Tanong ni Hansen. Nag-isip si Lee Duo at pagkatapos ay sinabi, mayroong ilan sa planeta, ngunit hindi sila nasa Night Ring 12th Street. Oh, ano ang ibig sabihin nun? Naguguluhang tumingin si Hansen. Nag-alangan si Lee Duo sandali, ngunit pagkatapos ay sinabi, gustong-gusto ng mga Night Ghost ang pagkain ng karne, ngunit hindi gaanong marami ang mga nilalang sa planetang Night Ghost. Kaya, ang karne ay inaangkat mula sa ibang planeta. Sa nakalipas na siglo, nakikipagtulungan kami sa mga Taurus. Mayroon silang base na hindi kalayuan sa labas ng Night Ring 12th Street. Kung gusto mong maghanap ng dayuhan, sila iyon. Naalala ko na ang mga Taurus ay kabilang sa mga demon. Bakit hindi ka nalang bumili ng pagkain mula sa Sky Palace? Bakit umaasa sa mga Taurus? Tanong ni Hansen pagkaraan ng ilang sandali. Wala kaming magagawa. Ang pagkain na kailangan namin ay espesyal. Ang mga normal na lahi ay hindi makasasapat sa aming mga pangangailangan, at ang mga Taurus lamang ang makakapagbigay ng kailangan namin. Inaprubahan ng leader ng Sky Palace ang aming ugnayan, sabi ni Lee Duo. Saan ang kanilang base ngayon? Naisip ni Hansen na kailangan niyang pumunta at tingnan. Mapanganib ang mga Taurus, at maaari silang maging mga gumagawa nito. Hindi sila pwedeng maging iyon, agad na sabi ni Lee Duo. Bakit? Nagulat si Hansen sa kanyang katiyakan. May kontrata tayo. Naninirahan lamang sila sa kanilang base, at hindi sila lumalabas doon. At higit pa rito, may mga kamera sa paligid ng kanilang base. Kung umalis sila sa kanilang zone, madidiscover sila. Kung pumasok sila sa Night Ring 12, madidiscover sila dahil magkaiba ang kanilang itsura. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy si Lee Duo sa pagsasalita. Sinabi niya, ang leader ng base na iyon ay si Marcus Khan. Siya ay isang demon. Isang marangal na ginoo rin siya. Hindi siya ang gagawa nito. Okay lang. Pupunta lang ako para silipin para sa aking kapatid. Para may maisagot ako sa kanya kung tatanungin niya ako tungkol sa kanila. Nakangiting sabi ni Hansen. Sinundan niya si Lee Duo palabas ng Night Ring 12th Street. Papunta sila sa base ng mga Taurus. Iniisip ni Hansen, ang mga demon ang mga leader ng mga Taurus. Sa tingin ko hindi naman masyadong kakaiba na may demon dito, pero kahit na, ang mga demon ay maaaring may motibo, sadyang nagkataon lang ba ito?
Nang makarating sila sa base ng mga Taurus, napagtanto niya na ito ay parang isang istasyon ng kalawakan. Ganap na selyado ang loob. Mukhang hindi nila kayang tiisin ang kapaligiran dito. Kailangan nilang lumikha ng isang lugar na angkop para sa kanila upang manirahan. Kung hindi, hindi sila makakatira rito ng matagal. Pagkapasok ni Hansen, naramdaman niya na ito ay isang mas komportableng kapaligiran para sa isang tao rin. Miss Lee Duo, bakit ka nandito? Dalawang gwardya ng Taurus ang ngumiti. Mukhang kilala siya roon. Hindi nagulat si Hansen. Hindi niya inisip na susubukan ng isang ordinaryong night ghost na pigilan ang kanyang pagdaan. Tiyak na ipinadala siya ni Sleepless Duke, ngunit ang kanyang eksaktong pagkakakilanlan ay hindi pa rin alam niya. Ngunit sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, mabilis na napagtanto ni Hansen na si Lee Duo ay anak ni Sleepless Duke. Miss Lee Duo. Si Hansen at Lee Duo ay dinala sa isang silid pulungan, at ilang sandali pa, isang demon na nakasuot ng itim na suit ang pumasok. Mukhang napakapino niya, at binati niya si Lee Duo. Tumayo si Lee Duo at sinabi, Marquis Khan. Pasensya na sa istorbo. Sinusuri ni Hansen si Marquis Khan. Isang kaakit-akit na demon siya. Guwapo at hindi malilimutan ang kanyang mukha. May isang bagay sa kanya na nagparamdam kay Hansen na mapanganib siya. Ito ay ang parehong pakiramdam na naramdaman ni Hansen nang makasalubong niya si Sharon. Ang isang maliit na base ng Taurus ay may leader na demon. Ang buong bagay na ito ay nagiging kawili-wili. Sinusuri ni Hansen si Khan ng may interest. Nakatuon siya sa pagsasanay ng Geno Arts nitong mga nakaraang araw, at natutunan lamang niya ang kaunti ng suppress evil. Napunta lamang siya rito dahil inutusan siya. Ngunit ngayon ay may interes na si Hansen sa pangyayari. Hindi niya inisip na ang misyon ay kasing sama ng una niyang paniniwala. Marquis Khan, ito ay isang katulong ng Sky Palace. Narito lamang siya upang magtingin-tingin. Ito ay isang normal na investigasyon lamang. Nang lumitaw si Marquis Khan, halos hindi mapigilan ni Lee Duo ang kanyang mga mata sa kanya. Makikita ng sino man na gusto siya ni Lee Duo. Ako si Khan. Magandang araw, Ginoo Hansen. Tumingin si Khan kay Hansen at ngumiti. Pagkatapos, inilahad niya ang kanyang kamay. Kilala mo siya, nagulat si Lee Duo. Hindi niya sinabi ang pangalan ni Hansen, at hindi niya siya ipinakilala. Kung alam ni Khan ang kanyang apelyido, kung gayon ay pamilyar na siya kay Hansen. Hansen mula sa Sky Palace. Natatakot ako na alam na ng buong mundo kung sino siya, sabi ni Marquis Khan. Tumingin si Lee Duo kay Hansen ng may pagtataka. Marquis Khan, maaari mo bang sagutin ang ilang mga tanong? Nakipagkamayan si Hansen at ngumiti. Siyempre, ngunit bago iyon, sana ay pumunta ka para tingnan ang isang bagay. Ang mga pagpatay na katulad ng nasa iyong investigasyon ay nangyari rin dito, sabi ni Khan. Kabanata 2092. Sa loob ng base, dinala si Hansen sa dalawang batis ng itim na tubig. Ganito rin ang paraan ng pagkamatay ng iba. Nang aiskan ni Hansen ang lugar, natunton lamang niya ang mga bakas ng mga Taurus at ni Khan. Mayroon ding ilang mga substansya ng Night Ghost, ngunit wala ng iba pa. Matapos suriin ang lahat ng mga kamera, hindi nila matunten ang mamamatay. Namatay ang dalawang opisyal na Taurus sa kanilang mga silid. Mula sa mga security feeds, walang ibang nakitang pumasok sa mga silid. At ang mga nakakandadong pinto ay walang bakas ng sapilitang pagpasok, hanggang sa mabasag ang mga ito nang pumasok ang mga Risquare upang hanapin ang mga nawawalang Taurus. Walang ibang mga nilalang sa paligid. Wala nang ibang lumitaw. Tulad ng ibang mga biktima, walang bakas na matatagpuan. Hindi isang detective si Hansen, at plano niyang hayaang si Lone Bambo ang humawak sa bagay na ito. Bago umalis si Hansen, bumalik siya kay Khan. Marquis Khan, maaari ko bang itanong kung bakit ka nandito? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Khan, at kalmadong sinabi niya, dahil ang mga Night Ghost ay nag-order ng isang bagay na napakamahal. Dahil doon, ako mismo ang naghatid ng mga kalakal. Hindi ko inaasahan na mangyayari ang mga ganitong bagay pagkatapos ng aking pagdating. Maaari ko bang malaman kung ano ang mga mamahaling kalakal na ito? Tanong ni Hansen. Pasensya na, ngunit nakatuon kami sa privacy ng aming mga customer. Kung gusto mong malaman kung ano ang mga bagay, kailangan mong makipag-usap kay Sleepless Duke, sabi ni Khan. Tumango si Hansen, at naghanda na siyang umalis. Pagkatapos maglakad ng 2 hakbang, bumalik siya. Nahatid na ba ang mga produktong iyon? Oo, pagkumpirma ni Khan. Salamat. Pagkatapos ay umalis si Hansen sa base ng mga Taurus. Sikat ka ba? Tanong ni Lee Duo kay Hansen habang naglalakad sila pabalik. Alam ni Khan kung sino si Hansen, at naging magalang siya sa kanya.
Nagulat ito sa kanya. Ang isa pang taong nakatanggap ng gayong paggalang mula kay Khan ay si Sleepless Doke mismo mula sa naaalala ni Lee Duo. Ngunit nang isipin ni Lee Duo ang paraan ng pakikitungo ni Khan kay Hansen, parang nag-iingat lamang si Khan sa kanya. Hindi naman talaga. Dahil lang sa pumatay ako ng isang demon kaya nila ako pinagtuunan ng pansin. Para bang kinaiinisan nila ako. Tumawa si Hansen. Ganoon ba? Nagulat si Lee Duo. Tumingin si Hansen kay Lee Duo at pabirong sinabi, mukhang malapit ka kay Khan. Namula si Lee Duo. Hindi naman masyadong malapit. Siya at ang aking ina ay nagsasagawa ng mga negosasyon sa kalakalan sa Night Ring 12th Street, at natalo niya ang ilan sa aming pinakamalakas na mandirigma sa isang event. Kaya ko siyang nakilala. Ano ang binili ng iyong ina na nangangailangan ng isang Marquis Demon para maghatid nito? Tanong ni Hansen. Hindi ko alam. Umiling si Lee Duo. Nagtanong pa si Hansen ng ilang iba pang mga tanong pagkatapos ay bumalik sa Duke Manor kasama si Bauer upang hanapin si Lone Bambo. Nang matunte ni Hansen ang silid ni Lone Bambo, nadatnan niya ang lalaki na natutulog. Ano ang natagpuan mo? Tanong ni Hansen. May problema kay Sleepless Doke, tiyak na sabi ni Lone Bambo pagmulat ng kanyang mga mata. Anong problema? Mabilis na tanong ni Hansen. Hindi ko alam, ngunit masasabi ko na may tinatago siya. Sa aking kapangyarihan, hindi ko mahanap ang anumang ayaw niyang ihayag, malamig na sabi ni Lone Bambo. Sinabi ni Hansen kay Lone Bambo ang kanyang natagpuan, at bumantong hininga si Lone Bambo. Sa pagkakaalam ko, ang mga Night Ghost ay nangangailangan ng sustansya upang mabuhay. Ngunit kumakain lamang sila ng sariwang pagkain. Hindi sila kumakain ng anumang patay na higit sa isang araw. Dinadala sa kanila ng mga Taurus ang mga buhay na hayop. Dahil sa pamamahala ng Sky Palace, ang mga buhay na nilalang ay kailangang patayin bago makarating sa Night Ring 12th Street. Walang buhay na pwedeng pumunta doon. Bakit mahalaga iyon? Sabi ni Hansen. Ang Night Ghost ay isang nakakagambalang lahi na kumakain ng laman, ngunit kung bakit kailangan nilang kumain ng mga bagay na buhay, hindi ito kasing simple ng pagpuno sa kanilang tiyan. Hindi lamang sila kumakain ng karne. May kinokonsumo sila na hindi natin lubos na nauunawaan. Ang pinakamagandang paghahambing na magagawa natin ay kumakain sila ng mga kaluluwa ng kanilang mga biktima. Kaluluwa. Nagulat si Hansen. Hanggang ngayon, walang nakapangangatwira na talagang umiiral ang mga kaluluwa. Paglalarawan lamang iyon. Kapag kumakain ang mga Night Ghost, maaari nilang makuha ang isang mahiwagang substansya. Pinapaangat nito ang kanilang mga antas, at lalo na ang lakas ng kanilang mga kalooban. Mayroong isang Night Ghost Doke na may kalooban na mas malakas kaysa sa isang King Class, sabi ni Lone Bambo. Nagulat si Hansen, at sinabi niya, mas mahusay pa kaysa sa isang King Class. Na-deify o half-deified ba ito? Dapat ay half-deified ito. Nagpatuloy si Lone Bambo, ngunit ang pag-evolve sa ganoong paraan ay parang panloloko. Nagiging lito ang kanilang isipan, at ang kanilang sariling mga kaluluwa ay maaaring maghalo sa kaluluwa ng kinain na nilalang. Nababaliw sila at napupuno ng pagkauhaw sa dugo. Maaari pa nilang patayin ang kanilang sariling pamilya. Kaya, ipinagbabawal ng Sky Palace ang pagkain nila ng mga nilalang na buhay. Sa tingin mo ba ay nagbigay si Khan ng isang buhay na bagay kay Sleepless Doke? Nauunawaan na ni Hansen ang kanyang linya ng pag-iisip. Tumanggaw si Lone Bambo at sinabi, hula lamang iyon. Mahigpit na binabantayan ng Sky Palace ang mga bagay dito. Sinusuri nila ang lahat ng mga nilalang na dinadala sa Night Ring 12th Street. Maayos ang takbo ng mga bagay sa loob ng maraming taon, ngunit marahil ay nagkamali ang gwardya, at ngayon ay may isang taong sinasamantala ang mga bagay. Tulad ng sinabi mo, ang presensya ni Khan ay mukhang kainahinala. Anong paghahatid ng gamit ang maaaring mga ilangan ng pangangasiwa ng isang demon? Posible ang lahat ng ito, ngunit bakit papayag ang demon dito? Sa tingin mo ba ito ay konektado sa mga pagpatay sa planetang Night Ghost? Mahinang tanong ni Hansen. Hindi ako sigurado, ngunit kailangan nating tanungin siya, malamig na sabi ni Lone Bambo. Aamin ba siya dito? Kahit nasangkot siya, hindi inisip ni Hansen na malamang na kusang ibibigay niya ang impormasyong iyon. Wala siyang magagawa, kalmadong sagot ni Lone Bambo. Ibinagsak ni Hansen ang kanyang mga balikat. Hindi siya magaling sa ganitong uri ng bagay, kaya susundin na lamang niya ang pamumuno ni Lone Bambo. Gusto ni Lone Bambo na hanapin siya kaagad, ngunit sinabi sa kanya ng mga tao sa Doke Manor na wala siya. Tumagal pa ng 2 oras bago nila siya muling makita. Kabanata 2093. Ginoo Lone Bambo, narinig ko na nagmamadali kayong hanapin ako. Ano ang nangyari?
Tanong ni Sleepless Doke kay Lone Bambo. May mga espesyal na kalakal na inihatid sa iyo si Khan. Gusto kong malaman kung ano ang mga iyon. Diretsyong sinabi sa kanya ni Lone Bambo. Bamantong hininga si Sleepless Doke at sinabi, sa palagay ko ay walang silbi nang itago pa ang anumang bagay. Ang mga kalakal na ibinigay sa akin ni Khan ay isang grupo ng mga buhay na nilalang. Bakit mo gagawin iyon? Tanong ni Lone Bambo. Dapat ninyong parehong malaman na pagkatapos nating kumain ng mga buhay na nilalang, ang ating mental fortitude ay maaaring magkaroon ng mga problema, pagod na sabi ni Sleepless Doke. Ang pagkain sa kanila ay isang napakamapanganib na bagay para sa atin. Kung gayon, bakit mo binibili ang mga iyon? Tanong ni Hansen. Simple lang, kung hindi ako kakain ng mga buhay na nilalang, hindi ako gagaling. Mas mabilis tayong umuunlad sa ganoong paraan. Kung hindi kakain ng mga buhay na nilalang, mabagal ang pag-unlad natin ng kapangyarihan. Ako ay isang duke, at kung hindi ako kakain ng mga buhay na nilalang, hindi ako magiging isang hari. Ito ang ating layunin, hindi ba? Kahit gaano karaming kayamanan ang ibigay sa akin, hindi ako gagaling. Ang pagkain ng mga buhay na nilalang ang tanging paraan upang makamit ito. Nanghihinayang na nagsalita si Sleepless Doke. Ikaw ba o isa sa mga nilalang ang responsable sa mga pagpatay? Kumunat ang noo ni Lone Bambo. Isa sa mga buhay ay nakatakas. Natatakot akong malaman ng Sky Palace, kaya hindi ko ito iniulat. Ngumiti ng mapait si Sleepless Doke. Hindi ko akalaing aabot sa ganito. Akala ko dahil ito ay nangyayari sa planetang Night Ghost, mabilis kong mahahanap ang kalaban at mapapatay ko ito. Ngunit nabigo akong hanapin ito, at bilang resulta, napakaraming inosente ang nawala ng buhay. Hindi ko na ito matatago pa. Ano ang nilalang na nakatakas sa iyo? Tanong ni Hansen kay Sleepless Doke. Hindi ko alam. Umiling si Sleepless Doke. Tumigas ang boses ni Hansen. Paano mo hindi malalaman? Ikaw ang bumili. Paano mo hindi malalaman kung ano ang binibili mo? Ang ekspresyon ni Sleepless Doke ay mapait na ngayon. Kailangan ko ng mga high-level na nilalang. Hindi ako pwedeng pumili ng masyadong malaki dahil madidiscover ako. Wala gaanong angkop na bilhin, kaya hindi masyadong mahigpit ang aking mga kinakailangan. Humiling ako ng anumang duke. Sinuri ko ang resibo, at isa sa mga ito ay sinabing ito ay isang crystallizer. Mukhang crystallizer nga ito, ngunit paano ito magiging ganoon kalakas? Crystallizer. Kumunat ang noo ni Hansen. Hindi niya inaasahan na may kinalaman ito sa isang crystallizer. Nagpatuloy si Sleepless Doke, ang isang crystallizer ay hindi makatatakas mula sa kanyang kulungan at makakapatay ng napakaraming night ghost nang hindi nag-iiwan ng bakas. Sa tingin ko ito ay isang lahi na mukhang crystallizer lamang. Sinubukan kong kumpirmahin ito kay Khan, ngunit sinabi niya sa akin na ito ay isang Doke crystallizer lamang, at wala siyang alam pa. Nagsimula nang magsabi pa si Sleepless Doke, pagkatapos ay nag-alangan. Sabihin mo, utos ni Lone Bambo. Nag-alangan ulit si Sleepless Doke, ngunit nagpatuloy siya, bihira ang makita ang isang crystallizer sa Geno Universe. Hindi ako masyadong marami ang alam tungkol sa kanila. Naghanap ako ng impormasyon tungkol sa kanila matapos magsimula ang mga pagpatay, ngunit kaunti lang ang matututunan. Isang kakaibang bagay, gayunpaman, ay ang dugo ng crystallizer ay dapat na pula. Ang crystallizer na ipinadala rito, gayunpaman, ay may asul na dugo. Asul na dugo. Napatalon si Hansen. Oo, asul na dugo. Nasugatan ito nang ipadala rito, at dumudugo ito. Mukhang nasira ito ng husto, at kaya ko itong plano na kainin muna. Kaya, inalis ko ang sumpa na inilagay sa kanya, at kinulong ko siya sa isang silid. Ngunit nang handa na akong kumain at pumunta roon para tingnan siya, wala na siya. Wala sa silid ang nasira o wala sa lugar. Para bang nawala na lamang siya. Dalhin mo kami roon, sabi ni Hansen. Ang Blue Blood Crystallizer ay parang miyembro ng Blood Legion. Mukha silang crystallizer, kaya aakalaing iyon ang mga ito ng sino man sa Geno Universe. At higit pa rito, ang asul na dugo ay eksklusibo sa mga miyembro ng Blood Legion. Ang mga crystallizer at tao ay dapat na may pulang dugo. Dinala ni Sleepless Doke sina Hansen at Lone Bambo sa selda. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Aura, ngunit hindi niya matonten ang bakas ng sino man maliban kay Sleepless Doke. Talaga bang kinulong mo siya rito? Tumingin si Hansen kay Sleepless Doke. Ang isang nasugatang nilalang ay dapat na nag-iwan ng substansya, at ito ay dapat na may tumutulong dugo. Oo, nag-iwan siya ng kaunting dugo, ngunit nalinas ko ito. Kumuha si Sleepless Doke ng isang kahon at ipinakita ito kina Hansen at Lone Bambo. Nang makita ito ni Lone Bambo, kumunat ang kanyang noo.
Iyan ang dugo nito. Umakyat ang mga kilay ni Hansen. Ito ay isang asul na kristal lamang sa isang kahon, at ang kristal ay mukhang katulad ng kristal na dugo ni Hansen. Nakakaramdam ako ng kakaiba, alam kong ang dugo nito ay naging kristal. Sila ay mga crystallizer, ngunit hindi sila dapat magkaroon ng kakayahang ito. Iyon ang nagpapaisip sa akin na hindi siya talaga isang crystallizer, sabi ni Sleepless Doke. Kinuha ni Hansen ang asul na kristal mula sa kahon. Alam niya na ito ay isang blue blood crystal nga. At tulad ng kanyang sariling dugo, hindi ito nag-iwan ng mga molekula para matunten niya. Kaya hindi niya ito matunten. Mukhang ang taong ipinadala ni Khan ay mula sa Blood Legion, hula ni Hansen sa kanyang sarili. Mga Ginoo, ang sinabi ko sa inyo ay ang katotohanan. Kung gusto ninyong parusahan ang isang tao, parusahan ninyo ako. Ngunit wala itong kinalaman sa aking mga tao. Pakitulong sila at hanapin ang nilalang na responsable. Hindi ito dapat payagang pumatay pa ng mga Night Ghost, pagmamakaawa ni Sleepless Doke. Sasama ka sa amin para makausap si Khan. Kailangan nating malaman kung saan niya nakuha ang crystallizer Doke na iyon. Kung malalaman natin kung sino siya, makakagawa na tayo ng aksyon, sabi ni Hansen kay Sleepless Doke. Sige, susunod ako sa inyo. Talagang sabik na makipagtulungan si Sleepless Doke. Bumalik si Hansen sa base ng mga Tauros, ngunit nang makarating sila roon, ang gate ay nabasag na. Tumakbo sila papasok, at nakita nila ang itim na tubig at nakakalat na mga piraso ng baluti sa lahat ng dako. Ang baluti ay pag-aari ng mga Tauros. Tumakbo sila papasok at agad na napansin na walang isang Tauros ang nakaligtas sa pag-atake. Pang! Isang ingay ang umalangaw-ngaw mula sa isang kalapit na pasilyo. Ano ang lugar na iyon? Tanong ni Hansen kay Sleepless Doke. Iyan ang bodega ng kanilang kumpanya, sabi ni Sleepless Doke. Pumunta ang tatlo patungo doon. Pagkatapos ng ilang pagliko, nakarating nga sila sa isang napakalaking bodega. Sa labas nito, si Khan ay nakikipaglaban sa isang taong mukhang tao. Kabanata 2094. Pakitulong ninyo akong patumbahin ang gagong ito. Siya ang pumatay sa aking mga manggagawa, at sa maraming Night Ghost din, sigaw ni Khan nang makita niya sina Hansen at ang iba pa na paparating. Mukhang masaya siya sa ginhawa. Sa wakas ay natagpuan na natin ito. Masayang sigaw ni Sleepless Doke habang tumatakbo siya upang sumali sa labanan. Pakitulong ninyo kami. Nagtinginan sina Hansen at Lone Bambo, pagkatapos ay sumulong upang tumulong. Ang lalaki ay kumikinang ng asul habang nakikipaglaban. Mukhang nasugatan siya, ngunit higit pa rin siya sa pantay kay Khan, na isang Marquis Demon. Kahanga-hanga ang lalaki. Nang sumali ang tatlo kay Khan, ang labanan ay naging 4 laban sa 1. Ang kawalan ng timbang na iyon ng kapangyarihan ay dapat na nagtapos kaagad sa labanan, ngunit bagaman nagawa nilang supilan ang lalaki, hindi nila siya napatay. Nakumpirma kaagad ni Hansen na ang lalaki ay isang miyembro ng Blood Legion. Parang God's retribution siya, at ang presensya na taglay niya ay isang bagay na karaniwang taglay lamang ng mga miyembro ng Blood Legion. Umagang tulad ng isang hayop ang lalaki. Sinuntok niya ang kutsilyo mula sa kamay ni Khan. At pagkatapos, isa pang suntok ang dumating upang ilayo ang mga kuko ni Sleepless Doke. Kaya niyang labanan ang 2 tao ng sabay, at nangangahulugan iyon na siya ay talagang malakas. Ginamit ni Khan ang mga kapangyarihan ng Sky Demon, at kahit na gayon, nagawa ng lalaki na iwaksi ang mga pag-atake na bumagsak sa kanyang katawan. Si Sleepless Doke ay isang Night Ghost Doke, ngunit kahit siya ay hindi nakakuha ng bentahe sa lalaking iyon. Habang ginagamit ng lalaki ang kanyang mga kamao upang atakihin sina Khan at Sleepless Doke, ang espada ni Lone Bambo ay sumugod patungo sa dibdib ng lalaki. Hindi niya dapat kayang harangan ng simpleng, ngunit makapangyarihang pag-atake ni Lone Bambo. Ngunit sumabog ang lalaki ng asul na liwanag. Natapilok siya pabalik ng kaunti, nawala ng balanse. Nangangahulugan din ito na naiwasan niya ang espada ni Lone Bambo. Ngunit si Hansen, na tahimik na lumipat sa likuran ng lalaki, ay sumugod sa lalamunan ng lalaki gamit ang Ghost Teeth Knife. Sumugod sina Khan at Sleepless Doke, gamit ang mga kutsilyo at kuko ayon sa pagkakabanggit, upang atakihin ang lalaki. Dong! Mayroong isang malakas na ingay, habang hinawakan ni Hansen ang lalaki at inihagis siya kay Lone Bambo. Kailangan niyang gamitin ang kanyang sariling kutsilyo upang itaboy ang mga paparating na pag-atake ni Khan at Sleepless Doke. Ang mga paa ni Hansen ay gumawa ng 2 kanal sa lupa habang siya ay natamba ng 10 metro. Ngunit ngayon, ang espada ni Lone Bambo ay nasa lalamunan ng lalaki, hindi siya pinayagang gumalaw. Hansen, ano ang ginagawa mo? Pumatay siya ng napakarami sa ating mga tao, dapat siyang mamatay.
Mukhang sobrang galit si Sleepless Doke. Sumiklab siya ng itim, demonyong apoy. Gamit ang kanyang mga kuko, sumugod siya upang atakihin ang lalaki. Iniwagayway ni Hansen ang kanyang mga pakpak ng dragon at nag-teleport sa harap niya. Ginamit niya ang tooth for a tooth, pinutol ang hangin ng kanyang kuko upang iwasan ang kanyang pag-atake. Ang katawan ni Hansen ay bumagsak, at iniwagayway ni Sleepless Doke ang kanyang mga pakpak. Mukha siyang demonyo habang sumisigaw siya, Hansen. Dahil ba sa iisa kayo ng lahi kaya mo siyang pinoprotektahan? Hindi dapat mamatay ang ating mga tao ng walang kabuluhan. Kahit ano pa man. Oo, hindi rin dapat mamatay ang ating mga manggagawa ng walang kabuluhan. Dapat siyang magbayad. Naghagi si Khan ng pagputol patungo sa lalaki na hawak ni Lone Bambo. Lone Bambo, panatilihin siyang buhay. Itinaas ni Hansen ang ghost teeth knife at tumalon patungo kay Sleepless Doke. Natulak siya pabalik. Si Sleepless Doke ay mas malakas kay Hansen, at alam ni Hansen na hindi niya ito matatalo sa isang direktang labanan. Ang espada ni Lone Bambo ay nasa lalamunan pa rin ng lalaki. Hindi niya pinansin ang kutsilyo na ginagamit ni Khan at nagtaas ng isang daliri upang ituro si Khan. Isang liwanag ng espada ang mabilis na sumugod patungo sa gitna ng noo ni Khan. Hindi maiiwasan ni Lone Bambo ang kapangyarihan ng Sky Demon na hindi kailanman nagkakamali. Kung aatake si Khan sa ganoong paraan, tiyak na tatamaan si Lone Bambo. Ngunit gayon din, ang ulo ni Khan ay mabubutas din sa parehong oras. Kumunat ang noo ni Khan at binago ang kanyang kasanayan. Nakipaglaban siya kay Lone Bambo gamit ang kanyang kutsilyo. Ngunit walang nakakuha ng bentahe. Hindi makakapag-atake si Khan nang hindi nag-iiwan ng butas na magagamit ni Lone Bambo. Kaya, kailangan niyang baguhin ang mga teknik na ginagamit niya. Ikaw si Hansen. Ang lalaki sa ilalim ng espada ni Lone Bambo ay hindi mukhang natatakot. Pinanood niya si Hansen na makipaglaban kay Sleepless Doke. Si Hansen ay mas mahina kaysa sa kanya, ngunit may bilis siya at break space flash. Mapipigilan niya ito sa pagsunod kay Lone Bambo anumang oras na kailangan niya. Ako nga, sagot ni Hansen. Agad na sinabi ng lalaki, marami nang sinabi si God's Retribution tungkol sa iyo. Dapat mong malaman kung saan ako nanggaling. Sabihin mo na, matigas na sabi ni Hansen. Ito ang huling kumpirmasyon na kailangan niya na ang lalaki ay mula sa Blood Legion. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Nang ako ay malubhang nasugatan, dinala ako ng mga Taurus dito. May kapangyarihan pa ako, kaya nakatakas ako. Ngunit natigil ako sa bodega na iyon. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi nila o kung ano ang nangyari, ngunit hindi ako umalis sa lugar na ito mula nang dalhin nila ako rito, sabi ng lalaki. Kalokohan. Naniniwala ka ba sa kanya, Lone Bambo? Ang pagkamatay ng ating maraming Night Ghost ay pawang kathang-isip lamang ba? Ang pagkamatay ng mga Taurus ay pawang peking din ba? Sumigaw si Sleepless Doke. Hindi huminto ang kanyang mga pagtatangka na atakihin ang lalaki. Pumutol si Hansen patungo kay Sleepless Doke upang pigilan siya sa paggalaw. Malamig niyang sinabi, Sleepless Doke, tinitiyak ko sa iyo na hindi pa siya nakapunta sa Night Ring 12th Street. Hindi kanya kailanman nabilanggo. Nagsisinungaling ka. Ano ang nagpapasigurado sa iyo? Pinoprotektahan mo lamang ang iyong lahi, sigaw ni Sleepless Doke, pagkatapos ay naghagis ng isa pang claw air kay Hansen na parang naghahadjas ng lambat. Iniwagayway ni Hansen ang kanyang mga pakpak ng dragon at nawala. Muling lumitaw siya sa tabi ni Sleepless Doke at malamig na sinabi, Kuya Lone Bambo, dalhin mo na siya. Sige, sang-ayon ni Lone Bambo. Sinimulan niyang hilahin ang lalaki pabalik, habang nakikipaglaban pa rin kay Khan. Nang makita ni Sleepless Doke na hinihila ni Lone Bambo ang lalaki palayo, at hindi siya kayang pigilan ni Khan, sumigaw siya sa galit. Napakasigaw nito na umalangaw-ngaw ito mula sa bawat sulok ng base. Walang sino man sa inyo ang makakaalis. Sumigaw si Sleepless Doke nang nakakabingi. Sleepless Doke, alam mo ba ang ginagawa mo? Mahinang sabi ni Lone Bambo. Siyempre alam ko ang ginagawa ko. Ang mga Night Ghost ay nabilanggo ng Sky sa loob ng maraming taon. Hindi na tayo susunod sa inyo. Sumigaw si Sleepless Doke. Maraming mga anino ang nagtitipon sa kalangitan. Para silang mga itim na ulap at silang lahat ay mga Night Ghost. Ang mga Night Ghost na lumitaw sa kalangitan ay naiiba sa karaniwan, gayunpaman. Mukhang mamamatay sila, at ang pinaka-nakakatakot sa kanila ay ang katotohanan na karamihan sa kanila ay mga Marquis. At marami rin sa kanila ay mga Dogs. Kumunat ang noo ni Lone Bambo. Ang mga Night Ghost ay dapat na may isang Doke lamang, at iyon ay si Sleepless Doke.
Kung marami na sila ngayon, nangangahulugan iyon na dapat silang lahat ay kumakain ng mga buhay na nilalang upang mabilis na umunlad. Kabanata 2095. Ang buong base ay puno ng mga night ghost. Nakatrap sina Hansen at Lone Bambo. Kung gusto nilang makatakas, kailangan nilang makipaglaban at pumatay para makalusot sa maraming night ghost. Ngunit libo-libo sila, at mahigit sa 1,000 dogs. Si Hansen at Lone Bambo ay naging marquises pa lamang at may dala silang isang nasugatang lalaki sa pagitan nila. Hindi magiging madali para sa tatlo sa kanila na makatakas. Tiningala ni Hansen ang mga night ghost na nakatingin sa kanila na parang mga gutom na tigre. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanya, walang emosyon. Sleepless Doke, alam mo ba kung ano ang mangyayari kung ipagkanulo ng mga night ghost ang Sky Palace? Ha, sasama na rin kami sa mga demon. Wala nang magagawa ang Sky Palace, usual ni Sleepless Doke. May katuturan kung bakit nandito si Marquis Con. Plano mo palang ipagkanulo ang Sky Palace. Tumingin si Hansen kay Con, at tinanong niya, ngunit hindi ko maintindihan. Kung plano mong sumama sa mga demon, bakit mo pa kami isinasali? Umuungol si Sleepless Doke at sinabi, aksidente lamang iyon. Plano naming gamitin ang mga buhay na nilalang na ito upang gawing doks ang lahat ng aming mga mandirigma. Pagkatapos ay magkakaroon na tayo ng lakas upang wasakin ang mga depensa ng Sky Palace. Hindi namin inaasahan na may isang tatakas at magpapagulo sa atensyon ng Observation Department. Gamit ang kapangyarihang taglay mo, madali mong mapatay ang isang sugatang lalaki. Tumingin si Hansen sa lalaking malubhang na sugatan. Dapat sana ay natalo na siya ni Nakon at Sleepless Doke. Sa mga sugat na natamo niya, walang paraan na makakalaban niya ang napakaraming night ghost. Hindi sumagot si Sleepless Doke, ngunit tumawa ang lalaki at sinabi, kinokontrol ko ang buhay ng mga nilalang na iyon. Gusto kanyang patayin, ngunit ayaw niyang mamatay ang ibang mga nilalang na iyon. Kaya buhay pa ako. Sinabi ko sa iyo na ibigay ang mga nilalang na iyon. Patayin mo siya at pumunta sa mga demon. Kung nakinig ka sa akin, wala sana sa mga ito ang nangyari, sabi ni Con kay Sleepless Doke. Kung wala ang mga nilalang na ito, hindi magiging doks ang aking mga tao. Alam ng Diyos kung gaano karami sa ating mga tao ang mamamatay sa pagsira sa mga depensang iyon. Wala akong nagawa sa bagay na ito, sabi ni Sleepless Doke. Kaya, pinlano mo ang lahat ng ito. Para kami ang pumatay sa kanya. Ngayon alam na ni Hansen ang katotohanan ng bagay. Ganoon na nga, ngunit hindi ko inaasahan na kayo ay parehong pupunta rito. Malamig na sabi ni Sleepless Doke, ngunit wala na itong halaga ngayon. Dahil umabot na sa ganito, hindi na tayo pwedeng umatras. Kayo ay lahat ay pwedeng pumunta sa impyerno. Pagkatapos noon, sumigaw si Sleepless Doke. Ang pulutong ng mga night ghost ay iniwagayway ang kanilang mga pakpak na parang mga demonyo at sumugod kay Hansen. Pinawala ni Lone Bambo ang lalaki, itinulak ang tatlo sa isang kakilakilabot na labanan. Ang kapangyarihan at bilis ng mga night ghost ay nakakatakot sa dilim. Hindi nakapagtataka kung bakit sila magaling makipaglaban. Mataas ang kanilang antas, at malakas ang kanilang mga kalooban. Ang mga Doke Night Ghost ay isang seryosong banta. Nakaupo si Bauer sa balikat ni Hansen, pinagmamasdan ang pakikipaglaban ni Hansen ng may pag-usisa. Sa halip na makilahok sa labanan, pinanood lamang ni Con si Hansen mula sa malayo. Hansen, ikaw ay isang makapangyarihang nilalang para talunin si Sharon. Gusto ko sana ang pagkakataong patayin ka mismo. Hindi ko inaasahan na pupunta ka rito. Nakakadismaya iyon. Nakakadismaya. Ano? Iniwagayway ni Hansen ang kanyang mga pakpak ng dragon at nag-teleport sa harap ni Con. Pagkatapos, sumugod siya patungo sa kanya. Dong! Ang demonyong kutsilyo ni Con ay dumating upang hamarang. Ang epekto ay nagpadula sa kanila pareho pabalik. Wala namang epekto ang pag-atake. Ngunit agad na napalilibutan si Hansen ng mga night ghost. Isang napakamapanganib na posisyon iyon. Nakakadismaya na mamamatay ka rito ngayon at magnanakaw ako ng pagkakataong patayin ka mismo sa isang one-on-one. Isang kahihiyan tuwing ang mga taong tulad mo at ni Lone Bambo ay namamatay sa ganitong paraan. Bamantong hininga si Con. Sa ganoong kaso, hindi ka madidismaya. Lalaban kami, sabi ni Hansen. Isang kahihiyan, ngunit hindi ko nakikita kung paano mo planong mabuhay. Ang mga night ghost ay magaling sa dilim. Hindi mahalaga kung ikaw at si Lone Bambo ay may clone army ng inyong mga sarili, sa planetang Night Ghost, masisira pa rin kayo, sabi ni Con. Marahil hindi. Nag-teleport si Hansen palayo sa mga pag-atake ng mga Night Ghost. At pagkatapos, kinausap niya si Sleepless Doke. Sleepless Doke, may oras pa para baligtarin mo ang pagkakamaling ito.
Ang mga Night Ghost ay maaaring mabuhay pa rin. Kung magpapatuloy ka sa landas na ito, lahat ng Night Ghost sa unibersong ito ay mawawala. Gusto mo bang mamatay ang iyong anak na si Lee Duo at ang iba pa sa iyong mga tao kasama mo? Mas gugustuhin kong mamatay kaysa manatiling bilanggo. Sino mang makakahadlang sa atin na maging malaya ay mamamatay, sigaw ni Sleepless Doke. Iniwagayway niya ang kanyang mga pakpak at sumugod kay Hansen. Pinapetrify ni Hansen ang kanyang katawan at tinadyakan ng lupa, nagpakawala ng shockwave ng petrification. Ngunit ang mga Night Ghost sa paligid niya ay hindi naging bato. Nagulat ito kay Hansen. Huwag mong sayangin ang iyong enerhiya. Ang tanging bagay na makakatalo sa mga Night Ghost ay ang liwanag. Ang petrify ay hindi gagana sa kanila. Ang kanilang mga katawan ay hindi gawa sa laman, kaya hindi sila magiging bato. Ngumiti si Khan. Kung ang mga Night Ghost ay hindi ganoon kagaling, hindi sana naglaan ng napakaraming oras ang mga demon sa pagtatangka na kumuha sa kanila. Kumunat ang noo ni Hansen. Ang mga Night Ghost ay mas mahirap hawakan kaysa sa kanyang inaakala. Masama ang nangyayari kina Lone Bambo at sa nasugatang lalaki. Nagtatahan sila, ngunit hindi sila makatakas sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Mamamatay sila sa sandaling mapagod sila. Halina sa akin. Sigaw ni Hansen kina Lone Bambo at sa lalaki. Narinig iyon ni Lone Bambo, at ang kanyang Jade Sword ay nagsimulang lumiwanag. Ang mga Night Ghost na malapit kay Hansen ay umatras. Sumabog ang lalaki ng asul na liwanag habang tumatakbo siya patungo kay Hansen. Iniwagayway ni Hansen ang kanyang Ghost Teeth Knife. Ang mga Night Ghost na kanyang pinutol ay biglang nakita na ang kanilang mga sugat ay pumuputok at lumalawak. Sumigaw si Sleepless Doke at tumalon kay Hansen. Nag-teleport si Hansen palayo upang maiwasan siya. Ang tatlo sa kanila ay magkakasama, magkatabi, habang ang mga Night Ghost ay sumugod sa kanila mula sa lahat ng panig. Ang mga Ghost Heirs ay nasa lahat ng dako. Mukhang nagpunta sila sa impyerno mismo. Gusto ni Lone Bambo at ng lalaki na simulan ang pagpatay sa kanilang mga umaatake ng buong tapang, ngunit pinigilan sila ni Hansen. Isang asul na liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan, tinatakpan ng tatlo sa kanila. Ang asul na liwanag ay naging isang higanti, translucent na itlog. Kinaloob nito sila. Ang makapangyarihang Ghost Heirs ay nasa lahat ng dako habang ang hindi mabilang na Ghost Claws ay sumugod sa translucent na itlog. Ang mga epekto ay gumawa ng mga tunog na parang kinikiskes, at nadama ni Hansen ang bawat suntok bilang isang uri ng presyon. Ngunit nang masira ang mga Ghost Heirs na iyon, ang translucent na kalasag ay hindi natinag. Hindi man lang ito nag-vibrate. Kabanata 2096. Tingnan natin kung gaano karaming atake ang kaya mong harangan, sigaw ni Sleepless Doke. Nagsimulang tumawa ang ibang Night Ghost, nagtitipon ng lakas ng Ghost Air. Isang kalasag lamang ang itinaguyod ni Hansen laban sa isang buong hukbo. Naisip ni Sleepless Doke na dapat ay may death wish siya. Nang aktibong nakikipaglaban ang tatlong tagapagtanggol, ang mga Dox at Marquises ay hindi nakakapagtipon ng kapangyarihan. Masyadong mapanganib na ang kanilang mga pag-atake ay tatama sa ibang Night Ghost, kaya sinadya nilang pinapahina ang kanilang mga pag-atake. Ngunit ngayon, ginawa ng tatlo ang kanilang mga sarili na isang napaka-nakakaakit na target. Tinipon ng mga Night Ghost ang lahat ng kapangyarihan na taglay nila, pagkatapos ay nagtuon sa isang bahagi lamang ng kalasag. Kahit ang mga malalakas na nilalang ay hindi makatiis sa lakas ng paparating. May plano si Sleepless Doke. Kailangan niyang kunin sina Hansen at Lone Bambo bilang mga bihag. Kung gagawin niya iyon, magiging mas madali para sa kanya na makalusot sa mga depensa ng Sky Palace. Sina Hansen at Lone Bambo ay mahalaga sa Sky Palace. Hindi sila madaling isasakripisyo. Ang gumugulong na masa ng Ghost Air ay tinakpan na ang kalangitan, at sinisikap nitong lumunin ang asul na liwanag. Para bang ang mundo ay malapit ng malunod. Boom! Nang tumama ang Ghost Air, ang buong base ay nawasak. Ang istruktura ay halos na-vaporized. 1,000 Dox at 10,000 Marquises ang sabay-sabay na umaatake. Ang lugar ay nawasak, at ang kapangyarihan ay nagpatuloy pababa sa lupa, lumilikha ng isang malaking bunganga. Sa ilalim ng isang nakakatakot na kapangyarihan tulad nito, kahit isang Doke ay puputulan sa mga piraso. Nang hamupa ang alikabok, sina Sleepless Doke at ang mga Night Ghost ay nakatitig lamang. Ang mga mata ni Khan ay puno ng pagkagulat. Isang asul na translucent na kalasag ang nakaupo sa lupa, mukhang walang sira. Nakatayo sina Hansen at ang dalawa pa sa loob, hindi nasaktan ng pag-atake. Mahirap paniwalaan na ang isang nakakatakot na halaga ng kapangyarihan ay maaaring bumagsak sa simpleng kalasag na iyon at hindi ito masisira. Iyan lang ba ang kapangyarihan ng mga Night Ghost?
Walang pakialam na tanong ni Hansen. Tingnan natin kung gaano kahusay mo itong harangan, sigaw ni Sleepless Doke. Tinipon ng mga Night Ghost ang isa pang napakalaking masa ng Ghost Air. Naging galit na mga multo sila na bumagsak sa asol na kalasag. Hindi mabilang na Ghost Airs ang paulit-ulit na bumagsak sa asol na kalasag. Kahit ang mga kalapit na bundok ay nabasag ng mga pag-atake na ito. Ngunit ang asol na kalasag ay hindi man lang nanginginig o nayanig. Kahit ang mga Ghost Airs na makakapangwasak ng mga bundok ay naging parang mga kislap ng paputok laban dito. Patuloy na sumisigaw si Sleepless Doke. Libo-libong Night Ghost ang patuloy na umaatake mula sa lahat ng anggulo, ngunit gayunpaman, hindi nila maalis ang asol na kalasag. Lumulutang si Hansen sa kalasag, habang si Lone Bambo ay naupo para magpahinga ng kaunti. Ang lalaki ay nasa kalagitnaan ng pagpapagaling sa kanyang sarili. Ang mukha ni Sleepless Doke ay maputi sa galit at hindi niya maintindihan kung anong uri ng kayamanan ang dala ni Hansen. Kayang harangan nito ang bawat pag-atake na ibinabato dito. Ang kayamanan ni Hansen ay hindi rin talaga magasto sa kanyang kapangyarihan. Kung ganoon, dapat ay may reaksyon siya nang atakihin siya ng mga Night Ghost. Maaari na kayong magpatuloy. Mukhang walang pakialam si Hansen. Para bang walang nangyayari. Tumayo si Hansen at nagunat, at pagkatapos ay nagsimulang maglakad pataas sa hangin. Mukhang lalabas siya sa planeta, diretso sa kalawakan. Ang asul na kalasag sa paligid ni Hansen ay parang godlight. Patuloy itong kinaloob si Hansen, hindi natinag kahit kaunti. Patayin ninyo siya. Ang sigaw ni Sleepless Doke ay naging isang dagendong. Hindi mabilang na Night Ghost ang nagtangkang atakihin si Hansen, at ang Ghost Airs ay patuloy na tumama sa asul na kalasag. Ang ilang Night Ghost ay gumamit ng mga kutsilyo, at ang ilan ay gumamit ng mga kuko o kahit mga martilyo upang atakihin. Ngunit kahit na gayon, ang mga pag-atake ay walang silbi pa rin. Hindi nila napigilan si Hansen na maglakad patungo sa kalawakan. Ang mga pag-atake laban sa asol na kalasag ay parang wala. Hindi man lang nila mapaiyak ang shielding orb. Ipinakita ni Sleepless Doke ang kanyang mga ngipin sa isang pagniwi habang sinubukan niyang buong lakas na atakihin ang asol na kalasag. Nagsimulang damyugo ang kanyang mga daliri, ngunit kahit na gayon, hindi pa rin niya ito maibagsak. Nakaramdam siya ng takot, kawalan ng kapangyarihan, at higit sa lahat, nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. Alam niya kung ano ang mangyayari kung sina Hansen at Lone Bambo ay makatakas, magiging isang sakuna iyon para sa mga Night Ghost. Ngunit wala silang magagawa laban sa asol na kalasag. Wala silang pag-asa. Sleepless Doke, may isang bagay pa tayong magagawa. Ang boses ni Khan ay tumunog sa mga tainga ni Sleepless Doke. Sabihin mo, paano ko sila mapapatay? Nababaliw na lumingon siya sa kanya, mukhang kumapit sa isang lifeline. Kumaway si Khan ng kanyang kamay, at isang sibat na may pulang disenyo ang lumitaw sa kanyang palad. Inihagis ito ni Khan kay Sleepless Doke at sinabi, ito ay isang kayamanan ng isang King-class demon. Ito ay tinatawag na Blood Demon Spear. Gamit ang kapangyarihan nito, dapat nitong masira ang kalasag ni Hansen. Kumunat ang noo ni Sleepless Doke. Wala tayong King-class elite para gamitin ito. Kung gagamitin ko ito, hindi ko magagamit ang lahat ng kapangyarihan nito. Ngumiti si Khan. Iyon ang kahanga-hanga sa sibat na ito. Hindi nito kailangan na ang humahawak nito ay King-class. Magagamit nito ang maximum na kapangyarihan nito kahit ano paman. Kung hindi ito ang kaso, hindi ko sasabihin sa iyo na kaya nitong masira ang kalasag na iyon. Talaga. Itinaas ni Sleepless Doke ang Blood Demon Spear at nakaramdam ng isang mabangis na ngisi sa kanyang bibig. Ngunit nang ilagay ni Sleepless Doke ang kanyang kapangyarihan sa sibat, ang paghagis ay hindi gaanong malakas. Malayo ito sa bisa ng isang hari, at mula sa kanyang nakikita, kaunti lang ito kaysa sa Doke level. Khan, sinisinungalingan mo ba ako? Galit na tumingin si Sleepless Doke kay Khan. Umiling si Khan. Sleepless Doke, ikaw ang leader ng mga Night Ghost. Paano ka naging ganoon kasimple? Walang kapangyarihan ng walang pagsisikap. Ang Blood Demon Spear ay maaaring hindi nangangailangan na ikaw ay isang hari para gamitin ito, ngunit may sariling mga kondisyon ito na dapat sundin. Ano ang mga kondisyong ito? Mabilis na tanong ni Sleepless Doke. Magsakripisyo ng dugo sa sibat. Ang mas mataas na kalidad ng dugo at ang mas marami kang iaalay, mas lumalakas ito. Kung sapat ang dugo, hindi masyadong mahirap na magtipon ng isang King-class attack, sabi ni Khan. Dugo? Saan? Biglang nanigas si Sleepless Doke. Alam na niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang tanging dugo na maaari niyang isakripisyo ay mula sa mga Night Ghost. Hindi. Hinding-hindi.
Kinagat ni Sleepless Doke ang kanyang mga ngipin. May pagpipilian ka ba ngayon? At bukod pa rito, kailangan mo lamang isakripisyo ang ilan sa iyong mga tao upang patayin sila. Gawin iyon, at may iligtas mo ang karamihan sa iyong mga tao mula sa galit ng Sky Palace. Kung hindi, kung makatakas si Hansen sa planetang ito, kamatayan lamang ang naghihintay sa mga Night Ghost. Alam mo kung paano tinatrato ng Sky Palace ang mga Tridor, malungkot na sabi ni Khan. Hawak ni Sleepless Doke ang Blood Demon Spear. Nakatingin sa asul na kalasag na palayo ng palayo, ang kanyang mukha ay patuloy na nagbabago ng emosyon. Kabanata 2097. Sumigaw si Sleepless Doke sa kalangitan sa galit. Maraming ibang Night Ghost ang sumigaw din. Sumuko sila sa pag-atake sa asul na kalasag, at sa halip, ginamit nila ang kanilang mga kuko upang putulin ang kanilang sariling mga katawan. Ang dugo ay umaagos pababa na parang ulan. Iniwagayway ni Sleepless Doke ang kanyang Blood Demon Spear sa mabagal na mga arko. Ang pulang disenyo dito ay nagsimulang lumiwanag, at ang ulan ng dugo ay naaakit patungo sa sibat. Nang ang mga patak ng dugo ay nagsimulang tumama sa sibat, sinipsip ito nito, tinina ang sandata ng mas matingkad na pula. Mukhang ang dugo ay nagtitipon sa metal na ibabaw ng sibat, ngunit kahit gaano karaming dugo ang tumutulo dito, walang kahit isang maliit na bahagi ang nawala. Ang pulang liwanag ng sibat ay naging mas maliwanag, at ang dulo ng sibat ay kumikinang na mapula. Ang duguan na liwanag na iyon ay parang kayang sirain ang kalawakan. Nag-iiwan ito ng mga anino sa hangin. Umagang si Sleepless Doke. Iniwagayway niya ang kanyang mga pakpak, itinaas ang Blood Demon Spear, at lumipad patungo sa globo na parang talon. Mula sa lupa, mukhang isang pulang kometa siyang lumilipad sa kalangitan. Ang kapaligiran ay may bahid ng amoy ng dugo, at pagkatapos, sinaktan niya ang asul na kalasag. Ang pulang liwanag ay sumabog laban dito, ngunit ang asul na kalasag ay hindi nabasag. Wala pang sapat na kapangyarihan sa sibat. Kung masyadong maaga kang aatake, sasayangin mo ang kapangyarihan ng dugo na naipon mo na. Nakikita mo ba ang Blood Demon Orb sa dulo nito? Kapag ito ay nagsimulang lumiwanag, ang maximum na halaga ng kapangyarihan ay maiimbak na sa loob ng sibat. Atake kapag maliwanag na ito. Sina Hansen at ang iba pa ay masisira sa isang pag-atake lamang, sabi ni Khan, kumurap. Wala nang ibang magagawa si Sleepless Doke. Mukhang mamamatay, tinawag niya ulit ang mga Night Ghost. Narinig ng mga Night Ghost ang kanyang sigaw, at nagsimulang muli silang pamunit sa kanilang sariling mga katawan, sinusubukang mangalap ng sapat na dugo upang palakasin ang Blood Demon Spear. Ang Blood Demon Spear ay nagiging mas maliwanag. Umuulan ng dugo sa sandata na parang bagyo, at ang sibat ay lumalakas ng lumalakas. Ngunit nauubusan na ng lakas ang mga Night Ghost. Marami ang nawala ng napakaraming dugo kaya't bumagsak sila ng walang lakas sa lupa. Bakit hindi pa nasisindihan ang orb? Sigaw ni Sleepless Doke kay Khan. Ito ay isang king class na sandata. Hindi ganoon kadaling i-activate. Kailangan mamatay ang kalahati ng mga Night Ghost na ito upang matrigger ang kapangyarihan nito, sabi ni Khan. Hindi ko hahayaang mamatay sila. Umagang si Sleepless Doke. Walang pag-urong. Kailangan nating patayin si Hansen ngayon. Kung makatakas sila sa planetang ito, makikipag-ugnayan sila sa Sky Palace. At pagkatapos, tayo ay lahat ay mapapatay. Wala sa mga Night Ghost ang maliligtas, kalmadong sabi ni Khan. Mahigpit na hinawakan ni Sleepless Doke ang Blood Demon Spear. Mukhang nasasaktan siya. Tumingin siya sa paligid sa bumabagsak na dugo, sa mga Night Ghost na bumagsak na. Ang mga Night Ghost na iyon ay kumain ng maraming buhay na nilalang, at bilang resulta, ang kanilang kalooban ay nasira. Ngunit sinunod pa rin nila ang mga utos ni Sleepless Doke. Handa silang lahat na Damyugo at Damyugo. Wala sa kanila ang duwag o naglaan ng oras upang pagalingin ang kanilang sarili. Papatayin ko kayong lahat. Dahil sa inyo kaya naging ganito ang mga Night Ghost, hawak ni Sleepless Doke ang sibat habang ito ay nagninangning ng nagninangning. Tumakbo siya sa harap ng asul na kalasag, umuungol sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin, at sumigaw kay Hansen. Ang kanyang magandang mukha ay napangiwi. Sleepless Doke, nararapat lang sa iyo iyan. Ngumiti si Hansen. Ang mga salita ni Hansen ay nagpuno sa kanya ng matinding galit. Mukhang mamamatay siya, at ang kanyang mga mata ay kumikinang na pula. Sinimulan niyang madaliin ang mga Night Ghost na magsakripisyo ng mas maraming dugo. Mabilis, magmadali. Pinanood ni Sleepless Doke ang Blood Demon Orb, umaasang maliliwanagan ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi, lahat ng Night Ghost ay mamamatay. Hansen, kaya bang harangan ng iyong kalasag iyon? Ang kapangyarihan ng sibat na iyon ay mukhang king class, sabi ng lalaki kay Hansen.
Nasa proseso pa rin siya ng pagtatapos ng kanyang mga sugat. Ang asul na kalasag ay halata na napakalakas, ngunit mukhang manipis na salamin. Nagduda ang lalaki sa kakayahan nitong makalaban sa isang king class na pag-atake. Dapat ay okay lang, sabi ni Hansen. Sa totoo lang, hindi siya sigurado. Ang Baisema ng Demon Bog King ay isang mutant king beast soul. Nangangahulugan iyon na ito ay half-deified. Ito ay isang mas mataas na antas kaysa sa isang king class na pag-atake, kaya dapat ay kaya nitong tiisin ang anumang pag-atake na inihahanda para sa kanya. Ngunit iyon ay puro teorya lamang. Hindi pa nasusubukan ni Hansen kung gaano karaming kapangyarihan ang kaya ng Baisema ng Demon Bog King. Hindi niya alam. Ano ang ibig sabihin ng dapat? Nanlaki ang mga mata ng lalaki habang tinitingnan si Hansen. Nangangahulugan iyon na marahil. Tumawa si Hansen. Oh my God! Hinawakan ng lalaki ang kanyang noo. Mukhang nalulungkot siya habang sinabi niya, palagi akong may pinakamasamang kapalaran. Huwag kang sumugal sa kapalaran. Ang tanging pagpipilian natin dito ay ang magtapon ng dice. Mayroon ka bang mas magandang ideya? Tumawa si Hansen. Oh no, mukhang mamamatay si Old Shi dito. Nagsimulang umiyak ang lalaki. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Hansen, nakatingin sa lalaki. Ang pangalan ko ay Shi Menxiong. Tinatanong mo pa ako nito ngayon. Sa ganitong oras, isipin mo kung paano natin maiiwasan ang nakakatakot na kapangyarihan na iyon at maiiwasan ang kamatayan. Sabi ni Shi Menxiong. Ang dugo ay isang buhos, at ang sibat ay parang dragon. Parang ang buong planetang Night Ghost ay binawahan ng isang layer ng dugo. Ang amoy nito ay nasa lahat ng dako, at maging ang kalangitan ay nabulunan ng pulang ulap. Kalahati ng mga Night Ghost ay patay na. Masyadong mataas na presyo iyon para sa king class na kapangyarihan. Puno ng galit si Sleepless Doke habang nakatingin kay Hansen. Kung ang kakilakilabot na titig na iyon ay solid, aalisin nito ang laman ni Hansen mula sa kanyang mga buto. Ang lugar ay nawasak, at marami sa mga Night Ghost ay namamatay dahil sa pagkawala ng dugo. Ang mga nasa kalangitan ay nanginginig lahat. Mukhang maaari silang lahat ay bumagsak at mamatay. Ang mga mata ni Sleepless Doke ay puno ng mga luhang duguan, ngunit wala siyang nagawa kundi magpatuloy. Ang kalangitan ay naging pula na parang impyerno mismo. Boom! Ang Blood Demon Orb ay nagniningning na ngayon. Ang pulang liwanag ay nag-ilaw sa buong Blood Demon Spear. Mukhang may hawak si Sleepless Doke na pulang laser. Pumunta ka sa impyerno. Iniikot ni Sleepless Doke ang sibat patungo sa asul na globo. Ang nakakagulat na pulang liwanag ay papunta kay Hansen. Mukhang kayang burahin nito ang isang kalawakan. Sinubukan ni Hansen na umiwas, ngunit ang pulang liwanag ay masyadong nakakatakot. Mukhang nakalock din ito. Ang pulang liwanag ay parang bulkan na sumabog lang. Walang lugar na mapupuntahan ni Hansen at ng iba pa para makalayo sa pulang liwanag na iyon, at maging ang hangin ay napunit ng pagdaan nito. Kabanata 2098. Ang pulang liwanag ay pamunit sa mga ulap sa kalangitan. Para itong bulkan, sumasabog ng walang pigil o senyales ng pagtigil. Ang mga future deified elites ng Sky Palace ay wala na. Isang kahihiyan. Tumingin si Khan sa pulang liwanag sa kalangitan, at pagkatapos ay bumantong hininga na parang isang bagay na tunay na nakakaawa. Ngunit ganoon nga dapat ang mundo. Maraming henyo ang namamatay at nagiging alikabok na lamang. Ang mga nakakapag-deified ay hindi palaging ang pinakamalakas, sila ang pinakamagaling sa pag-survive. Isang kahihiyan na ang inyong buhay ay napakaikli. Kumurap si Khan. Tumingin siya sa pulang liwanag na malapit nang mawala. Ang natitirang mga Night Ghost ay bumagsak. Masyado silang nawala ng dugo. Mukhang nanginginig sila, at iniwan na sila ng kanilang lakas. 10,000 Night Ghost ang nakinig sa tawag ni Sleepless Doke, ngunit 4 o 5,000 lamang ang natira. Mababa ang dugo nila, kaya't mas mahina silang lahat. Tinitigan ni Sleepless Doke ang Blood Demon Spear sa kanyang mga kamay, napapansin kung gaano karaniwan ang hitsura ng sandata matapos ma-discharge. Tiningnan niya ang mga natitirang Night Ghost. Magiging napakahirap na makalusot sa mga depensa ng Sky Palace at sumama sa mga demon ngayon. Kung ano man ang susunod, at least tapos na ang bangungot na ito. Bumantong hininga si Sleepless Doke. Ngunit habang isasauli na niya ang sibat kay Khan, nanigas siya. Nanlaki ang kanyang mga mata, at naninigas ang kanyang katawan. Tinitigan niya ang kalangitan. Nang ang pulang afterglow ng pag-atake ay tuluyang mawala, nakita ni Sleepless Doke ang isang asul na liwanag sa hangin. Ito ay ang parehong translucent na asul na kalasag. Sa kabila ng pagtama ng Blood Demon Spear, ang asul na kalasag ay hindi nabasag. Ang ibabaw nito ay malinis pa rin, at hindi mukhang nasira ito kahit kaunti.
Sina Hansen, Lone Bambo, at ang lalaki ay nasa loob pa rin ng kalasag, mukhang hindi nasaktan. Komportable silang nakaupo, ang mga damit at buhok ay maayos pa rin. Imposible, nanlaki ang mga mata ni Khan sa gulat habang nakatitig sa asul na kalasag. Hindi siya makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Ang Blood Demon Spear ay isang king-class na sandata, ngunit nabigo itong masira ang kalasag ng isang marquis. Hindi ito lohikal sa kanya. Kahit na ang kalasag ay isang king-class o deified na sandata, ang limitadong kapangyarihan ni Hansen ay dapat na pumihil sa kanya na gamitin ang lahat ng lakas nito. Pareho ito sa paggamit ni Sleepless Doke ng Blood Demon Spear, nagbayad siya ng napakalaking presyo para sa kanyang mahinang katawan upang magpakawala ng king-class na kapangyarihan. Ngunit ang kalasag ni Hansen ay nakahawak sa kapangyarihan na iyon sa buong panahon, walang bakas ng pagod o sakripisyo. Hinarang nito ang Blood Demon Spear nang walang anumang gastos ng enerhiya. Ito ay laban sa kung paano gumagana ang xenogeneic weaponry. Kahit ang defied na mga kayamanan ay hindi dapat magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Siyempre, wala ni Khan na alam na hindi gumagamit si Hansen ng xenogeneic treasure. Gumagamit si Hansen ng Beast Soul. Ang mga ito ay mga bagay na walang ibang nilalang sa Geno Universe ang magagamit. Iba ang mga ito. Mukhang hindi na tayo kailangang umalis ngayon. Pinawalan ni Hansen ang Baisema ng Demon Bog. Kinuha niya ang Ghost Teeth Knife at lumipad pabalik sa planetang Night Ghost gamit ang kanyang mga pakpak. Inilagay ni Lone Bambo ang kanyang Jade Sword. Ang kanyang mga daliri ay parang mga espada na ngayon at lumikha sila ng Sword Airs. Sinundan niya si Hansen pababa. Ang pag-atake ng Blood Demon Spear ay naubos ang lahat ng kapangyarihan na taglay ng mga Night Ghost. Walang dahilan para tumakas sila ngayon. Nang makita nila sina Hansen at Lone Bambo na papunta kay Sleepless Doke, gusto silang pigilan ng mga Night Ghost. Ngunit sobra silang damyugo, at nabawasan ang kanilang mga kapangyarihan. Sina Hansen at Lone Bambo ay parang dalawang tigre na tumetalon sa isang kawan ng mga tupa. Ang maitim na lilang knife air ay palm unit sa mga mahihinang katawan ng Night Ghost gamit ang teeth powers. Xenogeneic Marquis Haunted. Night Ghost, Xenogeneic Gene Found. Xenogeneic Marquis Haunted. Night Ghost, Xenogeneic Gene Found. Xenogeneic Marquis Haunted. Night Ghost, Xenogeneic Gene Found. Obtained Night Ghost Beast Soul. Ang mga katawan ng mga Night Ghost ay hiniwa-hiwa ng Ghost Teeth Knife. Ang mga anunsyo ng pagpatay ay paulit-ulit na tumutugtog sa ulo ni Hansen habang pinapatay niya ang maraming Night Ghost. Ang 10 daliri ni Lone Bambo ay parang mga espada. Ang mga sword lights ay sumugod na parang lambat, pinapatay ang bawat Night Ghost sa harap niya. Oh no! Nakaramdam ng pagkahilo si Sleepless Doke, at halos mawalan siya ng malay. Nagsakripisyo siya ng napakarami para sa wala, nabigo siyang saktan sina Hansen at Lone Bambo kahit kaunti. Tapos na ang mga Night Ghost. Sumigaw siya, at may isipan na walang takot sa kamatayan, tumakbo siya kay Hansen. Kaya mo na ito. Iniwagayway ni Hansen ang kanyang mga pakpak at nag-teleport lampas kay Sleepless Doke. Pupunta siya kay Khan, na nasa kalagitnaan ng pagtakas. Gusto ni Sleepless Doke na patayin silang lahat, ngunit ang mga demon pa rin ang nasa likod ng lahat ng ito. Hindi siya hahayaan ni Hansen na makatakas ng walang parusa. Nakita ni Khan si Hansen na humahabol sa kanya, at bagaman mabilis siya, hindi siya kasing bilis ni Hansen. Walang Marquis na nabubuhay na mas mabilis kay Hansen. Hansen, may mahabang landas ka pang tatahakin. Maaaring nanalo ka ngayong beses, ngunit hindi ka magiging maswerte sa susunod na pagkikita natin, pangako ni Khan pagkatapos ay kumuha ng metal na kahon. Inihagis niya ito sa harap niya. Ang metal na kahon ay isang uri ng makina. May mga cogwheels na umiikot sa loob nito. Naging isang metal na peacock ito malapit sa mga paa ni Khan. Umalis ka na, utos ni Khan sa metal na peacock. Ikinakalat nito ang mga pakpak nito, at ang buntot nito ay kumikinang ng berdeng liwanag. Lumipad ito ng mabilis na parang rocket, at ang distansya sa pagitan ni Khan at Hansen ay mabilis na lumaki. Ang pagtakas ay hindi magiging ganoon kadali. Tinapik ni Hansen si Bauer, at alam na ni Bauer kung ano ang gagawin. Kinuha niya ang kanyang gourd at tinawag ang pulang ulap. Pulang ulap, kung gusto mong mabuhay ng maayos, habulin mo ang lalaking ito. Kung hindi, ikukulong kita sa loob ng 500 taon, sabi ni Hansen, umakyat sa pulang ulap kasama si Bauer. Nanginginig ang pulang ulap, ngunit pagkatapos, ang likuran ng pulang ulap ay nagpakawala ng isang uri ng usok. Lumipad ito sa kalangitan pagkatapos ni Khan at ng metal na ibon. Sinakian ni Khan ang metal na peacock sa kalawakan, nakakaramdam ng matinding pagkasuklam.
Hindi siya nasugatan, ngunit ang plano sa mga Night Ghost ay lubos na nabigo. Madudurog siya ng kanyang mga karibal sa loob ng demon. Naisip niya ang kakaibang kalasag ni Hansen na kayang harangan ang Blood Demon Spear. Nagulat pa nga si Khan. Buti na lang, dinala ko ang Duke Xenogeneic Mount Metal Peacock. Masyadong malapit iyon, masayang naisip ni Khan. Tumingin si Khan sa planetang Night Ghost, ngunit pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata. May isang makulay na bagay na paparating. Nang makita niya kung gaano kabilas ang paglapit ng pulang ulap sa kanya, tila ang Duke Class Metal Peacock ay tumigil na sa paggalaw. Kabanata 2099. Paano siya gumalaw ng ganoon kabilis? Bulalas ni Khan, ngunit huli na. Nahabol na siya ni Hansen sa pamamagitan ng pulang ulap. Inilagay ni Khan ang Blood Demon Spear, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang maging lila. Ang lilang sungay sa kanyang ulo ay sumunog na parang pulang bakal, naglalabas ng lilang liwanag. Katsa! Katsa! Ang mga kalamnan ni Khan ay nagsimulang lumalaki ng mabilis hanggang sa sumabog ang kanyang baluti. Sa isang iglap, ang ordinaryong katawan ng tao ay naging isang nakakatakot na higanti. Ang mga litid ni Khan ay umiikot sa ilalim ng kanyang balat na parang mga ahas, at ang kanyang balat ay naging kakaibang lila. Ang kanyang buhok ay ligaw na umaagos sa kanyang likod, halos umabot sa kanyang mga paa. Sa wakas, isang nakakagambalang presensya ng demonyo ang nagsimulang magmula kay Khan, parang isang mabangis na Diyos na nagmula sa sinaunang panahon. Boom! Sinuntok ni Khan si Hansen. Nagsimulang umulan ang mga kapangyarihan ng Sky Demon, ang bawat isa ay may lakas ng isang bundok. Ang Demonized Giant na si Khan ay napakamakapangyarihan. Mas malaki siya kaysa sa isang Marquis ngayon, sa anyong ito, marahil ay kaya niyang patayin ang karamihan sa mga dogs. Gamit ang katumpakan ng mga kapangyarihan ng Sky Demon, siya ay magiging walang kapantay laban sa ibang mga Marquises. Sa anyong Giant Demon na ito, ang kanyang mga pag-atake ay hindi kayang harangan o maiwasan. Talagang mukhang isang hindi masisira na kalaban siya. Sa mga tuntunin ng lakas, ang Giant Devil Powers ni Khan ay pantay sa bilis ng pulang ulap. Ngunit ang ganoong kapangyarihan ay walang silbi laban kay Hansen. Ginamit niya ang kanyang Dunction Aura, at sa kanyang isipan, lumitaw ang mga sequence structures. Isang sequence structure ang mukhang handang itali si Hansen. Ngunit hinailan ni Hansen ang banta na iyon, at sinira ito. Ang bilis ng pulang ulap ay nagpahintulot sa kanyang umiwas sa paparating na pag-atake ni Khan habang ginagawa niya iyon. At pagkatapos, ang mga pupil ni Khan ay lumiit. Hindi niya inakala na may anumang makakaiwas sa tumpak na pag-atake ng mga kapangyarihan ng Sky Demon. At higit pa rito, wala siyang oras upang ibalik ang kanyang higanteng kamao upang ipagtanggol. Ang pulang ulap ay parang kidlat at sumugod ito patungo sa leeg ni Khan. Iniwagayway ni Hansen ang Ghost Teeth Knife dito. Katsa! Ang mga kalamnan ay pinutol ng lila at itim na knife air, at ang dugo ay nagsimulang sumabog mula sa leeg ng higanti. Ngunit ang higanti ay masyadong malaki, at magiging mahirap ang paggawa ng mas maraming pinsala. Ang pag-atake ni Hansen ay nag-iwan lamang ng medyo maliit na sugat dahil sa napakalaking laki ng higanti. Malayo ito sa isang nakamamatay na pag-atake. Umagang si Khan. Patuloy niyang iniwagayway ang kanyang mga kamao sa walang kabuluhang pag-asa na matamaan si Hansen. Kasing lakas niya ang isang Marquis, ngunit kahit ang tumpak na mga pag-atake ng mga kapangyarihan ng Sky Demon ay hindi makapagpatama kay Hansen. Lumipad ang pulang ulap sa paligid ni Khan na parang kidlat. Ang mga knife airs ay nagsimulang lumiwanag din, at sa tuwing kumikislap ang lila at itim na knife air, nag-iiwan ito ng sugat sa katawan ni Khan na nagpapaubos sa kanya ng mas maraming dugo. Ang Demonized Giant ay patuloy na umuungol, ngunit ang kanyang mga kapangyarihan ay hindi maabot si Hansen. Para siyang isang malaking tanga na sanggol habang sinasaktan niya ang lumilipad na pulang ulap. Bakit hindi gumagana ang aking Sky Demon Power? Paano ito posible? Ayaw sumuko, si Khan ay patuloy na umaatake na parang baliw. Ang kanyang higanting katawan ay patuloy na naglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan, sinira ang tela ng kalawakan. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang sinubukan ay mukhang walang silbi. Patuloy na naglalabas si Hansen ng knife airs mula sa kanyang upuan sa ibabaw ng pulang ulap. Pagkatapos ng ilang higit pang pagtama, ang pulang ulap ay lumipad palayo kay Khan at lumutang ng diretso sa harap niya. Khan, nang malaman mo na sina Lone Bambo at ako ay dumating sa planetang Night Ghost, pinlano mo na gamitin ang mga Night Ghost upang alisin kami. Tama ba? Diretso ang tingin ni Hansen kay Khan habang magaan siyang nagsasalita sa kanya. Lumingon si Khan nang walang sinasabi, nagnanais na tumakas sa kalawakan.
Umuungol lamang si Hansen at iniwagayway muli ang kanyang ghost teeth knife. Ang mga lila at itim na knife airs na mas manipis kaysa sa isang hibla ng buhok ay nagsimulang lumitaw sa paligid ng katawan ni Khan. Sa isang iglap, pinalibutan nila si Khan at humigpit, inilalapit siya. Nagalit si Khan at umuungol sa galit. Pinawalan niya ang kanyang demonic air sa isang pagtatangka na putulin ang mga knife silks. Gayunpaman, minamaliit niya ang bisa ng mga knife silks na itinapon ni Hansen, at kahit ang kanyang napakalaking kapangyarihan ay hindi sapat upang masira ang lahat ng iyon. Ang kanyang pag-ikot ay nagdulot lamang ng mas malalim na pagtusok ng sutla sa kanyang laman. Patuloy na iniwagayway ni Hansen ang kanyang ghost teeth knife, higit pang hinihigpitan ang mga knife silks. Pinutol nila ang demonized giant na katawan ni Khan at pinaghiwa-hiwa siya ng wala pang isang segundo. Ang mga piraso ng laman at demonic blood ay umikot sa isang kasuklam-suklam na ulap. Ang Blood Demon Spear at Metal Peacock ay pinakawalan sa gitna ng karumal-dumal na pangyayari. Biglang nagdesisyon, kinuha ni Hansen ang Blood Demon Spear at Metal Peacock. Mayroon ding lilang liwanag sa tabi ng bangkay ng higanti na mabilis na nawala sa kalawakan. Ano iyon? Kumunat ang noo ni Hansen. Masyadong mabilis ang lilang ilaw na iyon at hindi nakita ni Hansen kung ano iyon. Ngunit alam niya na si Khan ay hindi talaga napatay. Halata na si Khan ay isang xenogeneic at hindi natanggap ni Hansen ang anunsyo para sa pagpatay sa kanya. Hinanap ni Hansen ang mga labi ng higanting katawan ng demonyo at hindi rin niya nahanap ang xenogeneic gene. Ang lilang bagay na tumakas kanina ay dapat ang xenogeneic gene ni Khan. Hindi niya alam kung paano nakatakas si Khan sa kalawakan, ngunit kahit na, wala na siya ngayon. Hindi na mahahanap ni Hansen ang demon. Kinuha niya ang Blood Demon Spear at Metal Peacock, at pagkatapos ay bumalik sa planetang Night Ghost. Kinulong ni Lone Bambo si Sleepless Doke. Tapos na ang paghihimagsik ng mga Night Ghost, at mukhang kumalma na ang mga bagay-bagay. Nang dumating ang mga team mula sa Sky Palace, isinama nila si Sleepless Doke at ang mga Night Ghost pabalik sa Sky Palace. Pinigilan ni Hansen at Lone Bambo ang kanilang pagtataksil, nakakuha sila ng isa pang gantimpala mula sa Elder. Bukod sa genofluids at mga kayamanan, gayunpaman, nakatanggap sila ng isa pang pagkakataon na pumunta sa Holy House upang pumili ng isang bagong Geno Art. Gayunpaman, wala ng oras si Hansen para magsanay ng ibang mga genetic technique. Sa katunayan, may kaunting oras na lamang siya upang matutunan ang Suppress Evil, kaya walang dahilan para pumunta pa siya sa Holy House. Gusto pa ring tanungin ni Hansen si Shi Menxiao ng ilang mga tanong, ngunit nang bumalik siya sa planetang Night Ghost, wala na si Shi Menxiao. Gayunpaman, nag-iwan ang lalaki ng communication number sa malaking bato na inuupuan niya. Pagbalik sa Sky Palace, gusto ng leader ng Sky Palace na makita si Hansen. Tinitigan niya si Hansen ng ilang sandali, at sa wakas ay sinabi, hindi ka isang tunay na estudyante ng Sky Palace, at gayunpaman, napakarami mong nagawa para sa amin. Kung may kailangan ka, bibigyan kita ng anumang makatwirang kahilingan. Leader, ano ang ibig mong sabihin sa makatwirang kahilingan? Hindi inisip ni Hansen na tapat ang leader. Maaaring tanggihan ng leader ang anumang kahilingan na gusto niya, sa pamamagitan lamang ng pagsasabing ito ay, hindi makatwiran. Maganda ang tunog nito sa papel, ngunit ito ay talagang kuripot. Nangangahulugan iyon na susubukan kong matugunan ang sa palagay ko ay makatwiran, sabi ng leader ng Sky Palace, sumisikip ang kanyang mga mata. Nagkibit balikat si Hansen, iniisip na ang lalaki ay medyo mapanupol. Hindi siya galit, ngunit hindi niya sigurado kung gaano talaga karami ang halaga ng alok na ito. Hindi siya magbibigay ng masyadong marami, ngunit ayaw ko rin ng masyadong konti. Ano ang dapat kong hingin, kung gayon? Nagtataka si Hansen. Kabanata 2100. Bigla, lumiwanag ang mga mata ni Hansen. Parang alam na niya ang gusto niya. Ngumiti ang leader ng Sky Palace kay Hansen. Sabihin mo, ano man ang kailangan mo. Nakikita ko ang iyong guro na si Yisha bilang isang tunay na estudyante, at ikaw ay estudyante ko rin. Kaya, iwasan ang anumang pagsisisi at hingin sa akin ang anumang ninanais mo. Leader, hindi ako hihingi ng marami. Kamakailan ko lang natutunan ang Suppress Evil. Ang teknik ay kahanga-hanga, at pasasalamatan ko kung tutulungan mo akong umunlad pa dito. Gusto kong matutunan ito ng mas mabilis. Yumuko si Hansen. Tinitigan siya ng leader ng Sky Palace ng tahimik. Hindi niya kailanman nahulaan na hihilingin ito ni Hansen. Ito ay maaaring maging napakadali o napakahirap. Hinilingan ng leader ng Sky Palace na turuan si Hansen ng Suppress Evil, ngunit gaano karami ang matututunan ni Hansen.
May 11 antas ang Suppress Evil, at marami sa mga Sky Palace Kings ang hindi natutunan ang mga ito. Hindi man lang nahulaan ng leader ng Sky Palace kung gaano katagal ang pagtuturo nito kay Hansen. Ngunit siya ang leader, at humiling lamang si Hansen na turuan ng isang kasanayan. Magiging masama kung hindi niya kayang magturo ng isang Geno Art sa isang estudyante lamang. Tumahimik ang leader ng Sky Palace ng kaunti, at pagkatapos ay sinabi, ang Suppress Evil ay isang sikretong kasanayan na pag-aari ng Sky Palace. Ito ay komplikado. Hindi ito isang bagay na matututunan mo sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, mayroong isang mas mapanganib na paraan na magpapabilis sa pag-aaral mo nito. Gusto mo bang subukan? Kumunat ang noo ni Hansen. Ibinalik ng leader ng Sky Palace ang bola sa kanya. Sinabi ng lalaki na mapanganib ito, ngunit hindi niya binanggit kung gaano ito kamapanganib. Kung hindi pumayag si Hansen sa alok, ang sisihin sa hindi pagtanggap ng pagtuturo ay mapupunta sa kanya. Siyempre, kung pumayag si Hansen, hindi niya alam ang mga panganib na maaaring kanyang tahakin. Hindi niya alam kung kaya niyang hawakan ang mga panganib. Tumahimik si Hansen ng kaunti, at pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Gusto kong subukan. Mabuti. Ikaw ay talagang estudyante ni Isha. May tiwala ako sa iyo. Mag-prepare ka at hanapin mo ako sa Hidden Path Island. Pagkatapos ay kumaway ang leader ng Sky Palace para palayasin si Hansen. Yumuko si Hansen at umalis sa Sky Palace. Habang nasa daan, pinag-isipan niya kung bakit siya pinapadala ng leader sa Hidden Path Island. Alam ni Hansen na ang Hidden Path Island ay isang restricted section ng Sky Palace. Kung walang pahintulot ng leader, walang sino man ang maaaring pumunta roon. Tungkol naman sa nilalaman ng lugar, hindi niya alam. Kailangan niyang malaman kinabukasan. Ngunit hindi inisip ni Hansen na hahayaan siyang masaktan ng sobra ang leader. Sa pinakamarami, inisip niya na maaaring hayaan lamang siyang magtiis ng kaunting paghihirap. Kung ang pagtanggap ng kaunting panganib ay talagang magpapahintulot sa kanyang laktawan ng 5 o 6 na antas ng Suppress Evil, sulit iyon. Masyadong komplikado ang Geno Art na iyon. Kung matututo siya ng normal, aabutin siya ng ilang taon para ma-master ito. Bago pumunta sa Hidden Path Island, inanyayahan ni Hansen sina Lone Bamboo, Thousand Feather Crane, at ang mga kapatid na yon para magkita-kita. Sinubukan din niyang malaman ang higit pa tungkol sa pupuntahan niya. Si Yun Susang, nang marinig na dadalhin siya ng leader doon, ay nagulat. Agad na sinabi ni Yun Sui, ang Hidden Path Island ay hindi isang lugar na maaaring puntahan ng mga ordinaryong tao. Ang mga King Class Elites lamang ang pinapayagan doon kapag nasa gilid na sila ng pag-level up. Ang lugar na iyon ay lubhang mapanganib. Maraming Kings ang nabigo na mag-level up doon at nagtamo ng malubhang pinsala bilang resulta. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto ka ng leader na dalhin doon. Sinabi ng ilan sa kanila kay Hansen ang alam nila tungkol sa Hidden Path Island. Hindi sila masyadong marami ang alam, at higit sa lahat, parang isang lugar lamang ito para mag-level up ang mga Kings. Ang mga Kings na pumapasok ay lalabas na half-deified o half-dead. Napakamapanganib nito, at walang sino man ang kilalang pumunta roon ng hindi muna King Class. Nag-isip si Thousand Feather Crane at sinabi, hindi na tayo masyadong dapat mag-alala. Ayaw sakta ni leader si Hansen. Halata na may mga dahilan siya sa pagdadala kay Hansen sa ganoong lugar. Iniisip din ito ni Hansen. Kung gusto siyang sakta ng leader ng Sky Palace, hindi niya kailangang mag-abala ng ganito. Kinabukasan, dinala ni Hansen si Bauer sa Hidden Path Island. Sa labas ng isla, natagpuan niya ang leader ng Sky Palace na nakatayo sa tuktok ng isang taluktok ng bundok. Ngumiti siya at kumaway, na parang isang anghel. Pagbati, ibinaba ni Hansen ang pile na crane sa bundok. Pagkatapos, yumuko siya sa leader. Kumaway ang leader ng Sky Palace. Ito ang mga hagdan na papunta sa Hidden Path Cave. Lakarin ang mga hagdan na ito at tingnan kung gaano karami ang matututunan mo sa mga ito. Nagulat si Hansen. Nag-alangan siya, nakatingin sa mga hagdan. Leader, hindi mo ba ako tuturuan? Ang Suppress Evil ay isang kakaibang art. Kahit na makinig ka sa akin na mag-lecture sa iyo, hindi ka masyadong matututo. Ngunit iba ang lugar na ito, at maiintindihan mo iyon kapag nilakad mo ang mga hagdan na ito. Kung sapat ang iyong talento, mabilis mong may level up ang Suppress Evil. Hindi magiging masyadong mahirap na mapababa ang ilang antas sa ganitong paraan. Ngumiti ang leader ng Sky Palace kay Hansen. Narinig ko na ito ay isang lugar kung saan ang mga Kings ay nag-level up. Ako ay isang Earl lamang, kaya sa palagay ko ay wala akong kakayahan. Ayaw talaga ni Hansen na pumasok sa yungib na iyon.
Maaari kang umatras ngayon kung gusto mo. Ipinakita ng leader ng Sky Palace ang kanyang mga ngipin sa isang ngisi. Kinagat ni Hansen ang kanyang panga at nagsimulang bumaba sa mga hakbang. Ang mga hakbang ay pabilog at nang tumingin siya pababa, hindi niya nakita ang ilalim. Para itong spiral na patuloy na bumababa sa isang bangin. Ang walang katapusang spiral na hagdan ay nakakahilo. Tumingin si Hansen pabalik at nakita ang leader ng Sky Palace na nakangiti sa labasan. Hindi na siya pwedeng bumalik ngayon. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nagpatuloy. Nakaupo si Bauer sa kanyang mga balikat, mausis ang nakatingin sa paligid. Walang anuman maliban sa mga hagdan. Sinundan ni Hansen ang mga hakbang na humantong pababa sa isang walang ilalim na hukay. Hindi niya alam kung gaano karaming hagdan ang kanyang nalampasan nang makarating siya sa isang pintuan ng bato. Sa frame nito ay maraming numero. 00001, ano ang ibig sabihin nito? May 10,000 pinto sa unahan. Ano kaya ang nasa likod ng mga pintuang iyon? Kumunat ang noo ni Hansen. Habang iniisip ito ni Hansen sa kanyang sarili, ang pintuan ng bato ay kusang bumukas. Sa pasukan ng Hidden Path Cave, may isang babaeng may suot na itim na maskara. Lumitaw siya sa tabi ng leader. Tumingin ang leader sa loob ng yungib at nagsalita sa babaeng may itim na maskara. Ito ang iyong teritoryo. Bantayan mo siya, at huwag mong hayaang mamatay siya. Dinala mo siya rito. Ito ang iyong responsibilidad. Wala akong pakialam sa mangyayari. Sabi ng babaeng may itim na maskara, pagkatapos ay pumasok sa Hidden Path Cave. Ngumiti ang leader ng Sky Palace nang lumingon siya. Sumakay siya sa isang ulap at iniwan ang isla upang bumalik sa Sky Palace Garden.